Naku mga idol, mukhang may malupit na galawan ang Indiana Pacers dahil balak na nilang kumuha ng kapalit ni Miles Turner at ang target nila si Ivica Zubac ng Los Angeles Clippers. Ayon sa ulat, sinusubukan ngayon ng Pacers na i-explore ang posibilidad na mag-trade para kay Zubac bago ang 2026 na NBA trade deadline. At kung titingnan mo naman ang performance niya ngayong season, malinaw kung bakit siya ang pinupuntirya ng Indiana. In 24 games for the Clippers, Zubac is putting up 15.9 points, 11.6 rebounds while shooting 60% from the field. Isang ultra-efficient big man na kayang magbigay ng presence sa loob na hindi nila nakukuha consistently kay Turner sa mga nagdaang taon. At kung pag-uusapan ang trade package, malaki ang posibilidad na maglabas ang Pacers ng kombinasyon ng ilang role players at future draft picks para ma-match ang salary at mainganyo ang Clippers. Hindi na nila kailangang magbigay ng major star. Ang kailangan ng Clippers ay depth at future assets, lalo na't hindi pa malinaw ang long-term direksyon ng kanilang roster pagpasok ng 2026. Para sa Indiana, swak si Zubac, traditional big, malakas sa rebounds, may efficiency sa ilalim at perfect na frontcourt anchor para kay Tyrese Haliburton. Kung matuloy ito, malaking pagbabago ito sa identity ng Pacers. Mas physical, mas stable, at mas may rim protection. Kayo mga idol, tingin nyo ba magandang hakbang to para sa Pacers? Samantala mga idol, tila tumama na naman ang sinabi ni Rich Paul tungkol sa Los Angeles Lakers. At kitang-kita ang katotohanan nito sa naging nakakabiglang pagkatalo nila kontra San Antonio Spurs. Matapos kasi sabihin ni Rich Paul na hindi sapat ang Lakers para maging contenders at madaling depensahan ang kanilang style of play pagdating sa playoffs, parang naging prophecy ang kanyang komento. Dahil sa laban nila sa Spurs, lumabas ang lahat ng kahinaan ng Lakers. At mas masakit pa, tinambakan sila ng San Antonio kahit wala si Victor Wembanyama. Madali lang para sa young Spurs squad na dominahin ang Lakers mula umpisa hanggang dulo. Off-night si Austin Reeves na kahit nagbigay ng 15 puntos, 8 rebounds at 7 assists sa halos 40 minuto ay hindi na ipakita ang usual offensive spark. Tanging si Marcus Smart lang ang nagbigay ng tunay na kontribusyon mula sa second unit na may 26 na puntos, samantalang ang ibang bench players ng Lakers ay halos wala nang naitulong. Kahit pa todo buhat na sina LeBron James na nagtala ng 19 na puntos at 15 rebounds, at si Luka Doncic na umiskor ng 35 puntos, hindi pa rin sila nakasabay sa mas balanced at mas malalim na rotation ng Spurs. Nagbigay ng 51 bench points ang San Antonio kumpara sa 31 lamang ng Lakers, at dito pa lang kita na ang laki ng agwat ng dalawang kuponan. Hindi rin napigilan ng Lakers si Stephon Castle na nagpakitang gilas sa 30 puntos at 10 rebounds, habang si De'Aaron Fox ay nagdagdag pa ng 20 puntos para tuluyang ma-eliminate ang purple and gold sa NBA Cup. Ito ang malinaw na patunay na kailangan talagang mag-upgrade ng Lakers pagdating sa roster. Kailangan nila ng mas maayos at consistent na role players na hindi mawawala sa pressure ng malalaking laban. At ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Rich Paul na hindi niya nakikitang contender ang Lakers sa kasalukuyang forma nila. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo kay Rich Paul? Samantala, lumabas ang isang maiinit na report mula sa Dallas kung saan inanunsyo na open for exploration daw ang Mavericks sa trade market para sa 4 na bigating pangalan: Anthony Davis, Klay Thompson, Daniel Gafford, at D'Angelo Russell. Ayon sa ulat, hindi naman ibig sabihin na ibebenta kaagad ng Dallas ang kanilang core, pero malinaw na pinag-aaralan nila ang lahat ng posibilidad. Ibig sabihin, kung may makuha silang offer na makakatulong agad sa kanilang championship window, handa silang makipag-usap sa kahit sinong team. Samantala, para sa Los Angeles Lakers, kahit si Daniel Gafford lang ang makuha nila mula sa listahang yan, malaking tulong na agad. Si Gafford ay kilala bilang elite rim protector, mataas ang defensive activity, at kayang mag-finish ng lob plays, bagay na sobrang kakailanganin ng Lakers lalo na't hirap sila sa interior presence at consistency sa depensa ngayong season. At kahit hindi man nila makuha ang ibang big names tulad ni na AD o Klay, ang pagpasok ng isang defensive anchor na gaya ni Gafford ay sapat para magbigay ng stability, energy at paint control. Eksaktong kailangan ng Lakers para makipagsabayan sa mas malalakas na frontcourt sa West. Kayo mga idol, dapat bang subukan ng Lakers na kuhanin si Daniel Gafford kung sakaling ilagay siya ng Dallas sa trade market? Fades pass to a jumping Ausar Thompson down the lane.